Siya ang pinakamagaling na pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. At kung nabuhay pa siya ng mas matagal, baka ibang-iba ang bansang Pilipinas ngayon. Hindi siya ang pinakamayamang pangulo. Hindi rin siya nagmula sa isang makapangyarihang pamilya. Ngunit hanggang ngayon, halos 7 dekada matapos ang kanyang pagkamatay, marami pa ring Pilipino ang naniniwalang siya ang pinakamahusay na naging leader ng bansa. Paano kung hindi bumagsak ang eroplano sinasakyan niya noong 1957? Mas maunlad kaya ang Pilipinas ngayon? Mas kaunti kaya ang korupsyon? At mas maganda kaya ang buhay ng milyon-milyong Pilipino? Sa dokumentaryong ito, kilalanin natin ang taong tinatawag na Champion of the Masses. Ang Pangulong hanggang ngayon ay itinuturing ng maraming bilang huwaran ng tapat at makataong pamumuno, si Ramon Magsaysay. Kung ito ang ikakamatay ng maliit ninyong lingkod at alipin na si Magsaysay, hindi baling mamatay ako dito sa panahon na ito. Mapakita ko lamang sa inyo. Maipakita ko lamang sa inyo na kayo'y mahal sa amin sapagkat kaming lahat ay inyo. Kami ay nagsusweldo dito dahil sa kami ay alipin ninyo. Hindi upang magpasarap at magpayaman sa gobyernong ito. (1907) Sa bayan ng Iba, Zambales, isinilang ang isang batang hindi ipinanganak sa isang makapangyarihang pamilya. Walang sinuman ang mag-aakala na ang batang ito ay magiging isa sa pinakamamahal na pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong August 31, 1907, ipinanganak si Ramon del Fierro Magsaysay. Ang kanyang ama ay isang panday at guro, habang ang kanyang ina naman ay isang guro. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at maagang natutunan ang kahalagahan ng sipag, disiplina at paglilingkod sa kapwa. Nag-aral siya sa Zambales Academy bago pumasok sa kolehiyo sa Maynila. Ngunit bago siya tuluyang pumasok sa mundo ng politika, naranasan muna niyang magtrabaho bilang mekaniko at driver. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pangdaigdig, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, sumali siya sa kilusang gerilya at nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Dito, nagsimulang makita ng maraming tao ang kanyang kakayahan bilang isang lider. Ngunit, hindi pa nila alam na ito pa lamang ang simula ng kanyang paglalakbay. Matapos ang digmaan, isang bagong laban naman ang kanyang haharapin. Taong 1946, nang tuluyan siyang pumasok sa politika bilang kinatawan ng Zambales sa Kongreso. Ngunit, hindi sa Kongreso niya tunay na ipinakita ang kanyang kakayahan. Noong 1950, hinirang siya bilang kalihim ng tanggulang pambansa. Sa panahong iyon, isa sa pinakamalaking problema ng Pilipinas ang pag-aalsa ng hukbalahap. Maraming lugar sa bansa ang nababalot ng takot. Nawawala ng tiwala ang mga mamamayan sa gobyerno at dumarami ang sumasama sa mga rebelding grupo. Ngunit, iba ang paraan ni Ramon Magsaysay. Sa halip na manatili sa kanyang opisina, pinili niyang puntahan mismo ang mga komunidad. Nakinig siya sa mga magsasaka, nakipag-usap siya sa mga sundalo. Sinubukan niyang unawain ang mga problemang nagtutulak sa mga tao upang magrebelde. Dahil sa kanyang kakaibang estilo ng pamumuno, unti-unting bumalik ang tiwala ng mga Pilipino sa gobyerno. At hindi nagtagal, nakilala siya sa buong bansa bilang isang lider na hindi lamang mahusay, kundi tunay na nagmamalasakit sa karaniwang mamamayan. Ngunit, ang pinakamahalagang kabanata ng kanyang buhay ay nagsimula pa lamang. Noong 1953, tatakbo siya sa pagkapangulo ng Pilipinas at babaguhin niya ang kasaysayan. Noong 1953, isang simpleng lalaki mula sa Zambales ang nanalo sa isa sa pinakamalaking halalan sa kasaysayan ng Pilipinas. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang uri ng pamumuno na bihirang makita sa bansa. Hindi siya nanatili sa loob ng Malacanang. Hindi siya kontento sa mga ulat na inilalagay sa kanyang mesa. Mas gusto niyang
makita mismo ang kalagayan ng mga tao. Madalas siyang maglakbay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas nang walang labis na formalidad. Nakikipagkamay siya sa mga magsasaka, nakikipag-usap siya sa mga manggagawa, nakikinig siya sa mga hinaing ng mga ordinaryong mamamayan. Dahil dito, tinawag siyang champion of the masses. Ngunit, hindi lamang ang kanyang pagiging malapit sa mga tao ang dahilan kung bakit siya minahal ng buong bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagsimula ang isang agresibong kampanya laban sa korupsyon. Maraming opisyal ang sinibak sa kanilang mga posisyon dahil sa katiwalian. Naniniwala si Magsaysay na ang gobyerno ay dapat magsilbi sa mamamayan, hindi sa iilang taong nasa kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, maraming Pilipino ang nakaramdam na mayroon silang pangulong handang makinig sa kanila. At habang tumataas ang tiwala ng mga tao sa kanyang pamumuno, lalo namang lumakas ang paniniwala ng marami na maaaring magbago ang Pilipinas. Ngunit, ang kanyang pinakamalalaking reforma ay hindi pa tapos. Para kay Ramon Magsaysay, hindi uunlad ang Pilipinas kung mapapabayaan ang mga nasa probinsya. Sa loob ng maraming dekada, ang mga magsasaka ang kabilang sa mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Kakulangan sa lupa, mababang kita at limitadong oportunidad ang ilan sa problemang kinakaharap nila. Kaya isa sa mga pangunahing layunin ni Magsaysay ang pagbutihin ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na ang mga nasa kanayunan. Pinalawak niya ang mga programang pang-agrikultura. Nagpatupad siya ng mga reforma sa pamamahagi ng lupa. Sinubukan din niyang ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad na matagal nang napapabayaan. Hindi man niya tuluyan na lutas ang lahat ng problema ng bansa, malinaw na iba ang direksyon na nais niyang tahakin. Isang gobyernong nakikinig, isang gobyernong kumikilos, at isang gobyernong inuuna ang kapakanan ng mamamayan. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong tumitibay ang paniniwala ng marami na maaaring si Ramon Magsaysay ang lider na magdadala sa Pilipinas sa isang bagong panahon ng kaunlaran. Ngunit, walang sinuman ang nakakaalam na nalalapit na ang isang trahedyang magpapaiyak sa buong bansa. March 17, 1957. Isang araw na hindi malilimutan ng milyon-milyong Pilipino. Matapos dumalo sa ilang opisyal na gawain sa Cebu, sumakay si Ramon Magsaysay sa eroplanong maghahatid sa kanya pabalik sa Maynila. Ngunit, hindi na siya nakarating sa kanyang destinasyon. Bandang madaling araw, bumagsak ang eroplanong kanya sinasakyan sa kabundukan ng Manugal, Cebu. Sa 27 kataong sakay ng eroplano, iisa lamang ang nagkaligtas. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Nagulat ang mga Pilipino. Marami ang hindi makapaniwala. Ang Pangulong kilala sa kanyang pagiging simple, matapat at malapit sa mga tao ay bigla na lamang nawala. Libo-libong tao ang nagtungo sa kanyang libing upang magbigay ng huling pagpupugay. Maraming Pilipino ang umiiyak, maraming pamilya ang nagluksa, at maraming mamamayan ang nagtatanong ng iisang bagay. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas kung hindi siya namatay ng ganun kaaga? Dahil sa kanyang biglaang pagkawala, maraming programa at reforma ang hindi na ipagpatuloy. At hanggang ngayon, mahigit kalahating siglo na ang lumipas, nananatili pa rin ang tanong na iyon. Paano kaya kung nabubuhay pa si Ramon Magsaysay? Kung nabuhay pa siya, ibang-iba kaya ang Pilipinas ngayon? Ito ang tanong na patuloy na binabalikan ng maraming Pilipino. Sa loob lamang na mahigit 3 taon bilang Pangulo, nagawa niyang makuha ang tiwala at pagmamahal ng buong bansa. Hanggang ngayon, marami pa ring leader ang inihahambing sa kanya. Marami pa ring Pilipino ang naghahanap ng isang Pangulong may parehong katapatan, malasakit at pagpapakumbaba. Hindi perpekto si Ramon Magsaysay. May mga kritiko rin siya. Ngunit, isang bagay ang mahirap tanggihan. Nagawa niya ipakita na ang isang leader ay hindi kailangan maging makapangyarihan o mayaman upang makapaglingkod ng tapat sa bayan. At marahil, ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nanatili siyang simbolo ng mabuting pamumuno. Si Ramon Magsaysay ay hindi lamang isang dating Pangulo. Isa siyang paalala na posible ang isang gobyernong tunay na naglilingkod sa mamamayan. At marahil, ito rin ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang naniniwalang siya ang pinakamahusay na Pangulong nagkaroon ang bansang ito.
At ikaw, sang-ayon ka ba? At dito nagtatapos ang kwento ng taong para sa marami ay ang pinakamahusay na pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang simpleng tao na naging simbolo ng tapat na pamumuno. Isang lider na piniling makinig sa halip na mag-utos. At isang pangulong nagbigay ng pag-asa sa milyon-milyong Pilipino. Hanggang ngayon, nananatili ang kanyang pangalan sa kasaysayan. At kasabay nito, nananatili rin ang tanong na hindi na kailanman masasagot. Paano kaya kung hindi bumagsak ang eroplanong kanyang sinasakyan noong 1957? Mas maunlad kaya ang Pilipinas ngayon? Mas kaunti kaya ang korupsyon? Mas maganda kaya ang buhay ng maraming Pilipino? Hindi na natin ito malalaman. Ngunit, isang bagay ang tiyak. Ang pamana ni Ramon Magsaysay ay patuloy na mabubuhay sa puso ng mga Pilipino. At diyan nagtatapos ang kwento ng Pangulong para sa marami ay hindi lamang isang lider, kundi isang tunay na lingkod ng bayan.